Hi kaibigan, naranasan mo na bang magtagumpay sa isang bagay? Kahit maliit lang, pero may mga taong bigla na lang umiiwas sa'yo. Hindi bumabati, o tila ba nagiging malamig ang trato. O kaya naman, may mga pagkakataon na masaya ka lang, pero parang may mga matang laging nakatingin, naghihintay ng mali, at handang manghusga. Hindi palaging dahil may mali ka. Madalas, ito ay dahil may tama ka. Ang kasimplihan mo, ang kasipagan mo, o ang pag-angat mo ay sapat na para sila'y makaramdam ng inggit. Sabi nga ni Marcus Aurelius, kung ikapapalo ng anumang labas, ang sakit ay hindi sa bagay mismo, kundi sa iyong pagtataya nito. Ibig sabihin, hindi ikaw ang problema, kundi ang paraan ng iba sa pagtanggap ng realidad mo. Kaya kaibigan, manatili ka lang dito, dahil ipapaliwanag ko ang 10 malalalim na dahilan kung bakit ka kinaiinggitan ng mga tao. At siguradong pagkatapos nito, mas mauunawaan mo kung bakit kahit wala kang ginagawang masama, may mga taong hindi masaya sa pag-angat mo. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka sa channel na ito, maaaring i-comment mo sa baba kung nasaang lugar ka. Habang pinapanood mo itong video, masaya akong malaman kung gaano nakalayo ang naaabot ng ating channel gamit ang Stoicism. At kung gusto mong matutunan pa ang mga sikreto ng lakas ng loob, respeto at karisma, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Kaibigan, alam mo ba na minsan hindi mo kailangang gumawa ng masama para kainggitan ka ng ibang tao? Ang totoo, may mga pagkakataon na kahit simpleng presensya mo lang, sapat na para iba ay makaramdam ng inis, selos o inggit. Bakit? Dahil nakikita nila sa iyo ang bagay na wala sa kanila. Nakikita nila ang kumpiyansa mo, ang aura mo, ang paraan ng pagdadala mo sa sarili. At higit sa lahat, nararamdaman nila na hindi mo kailangang ipagyabang ang meron ka, dahil natural na lumalabas ang lakas ng loob at karakter mo. Kaibigan, madalas ang mga taong naiinggit ay yung mga hindi kayang gawin ang kaya mong gawin, o yung hindi makuha ang bagay na hawak mo, posisyon, respeto, o pagmamahal ng iba. Tandaan, hindi ikaw ang problema. Ang inggit ay refleksyon ng kakulangan nila, hindi ng kamalian mo. Ngayon kaibigan, narito na ang mga dahilan kung bakit ka kinaiinggitan ng mga tao. Una, dahil nakikita nila ang pag-angat mo kaibigan. Kahit paunti-unti lang ang progreso mo, may mga taong hindi matanggap na gumagalaw ka habang sila'y na-stuck. Ang bawat hakbang mo paakyat ay paalala sa kanila ng mga hakbang na hindi nila nagawa. Ayon kay Marcus Aurelius, you have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Ikaw kasi, kontrolado mo ang isip mo at pinipili mong umangat habang sila ay alipin ng sariling katamaran. Pangalawa, dahil hindi mo kailangan ng validation. Hindi mo hinahanap ang papuri ng iba. Ikaw mismo ang nagbibigay ng respeto sa sarili mo. Kaya kahit walang palakpak, masaya ka sa ginagawa mo. Ito ang nagpapakulo ng dugo ng mga naiinggit. Sabi ni Marcus Aurelius, ang opinyon ng 10,000 lalaki ay walang halaga kung walang isa sa kanila ay alam ang paksa. Hindi mo hinahayaang maging sukatan ng halaga mo ang tingin ng tao. Pangatlo, dahil natural kang kaakit-akit. May mga taong kahit hindi nagsasalita ng marami, nararamdaman agad ang presensya. Ganun ka. Hindi mo kailangan ng effort para mapansin. At ito ang madalas nakaka-trigger ng inggit. Pang-apat, dahil marunong kang maging masaya, kahit simple. Habang ang iba ay hindi makahanap ng kasiyahan, kahit may sobra-sobra, ikaw natututo ng maging kontento sa kakaunti. Ang simpleng ngiti at kasimplihan mo ay isang bagay na hindi nila matutularan. Marcus Aurelius, very little is needed to make a happy life. It is all within yourself, in your way of thinking. Panglima, dahil tahimik kang nagwawagi. Hindi mo kailangan ipagsigawan ang tagumpay. Tahimik mong ginagawa ang dapat gawin
at hinahayaan mong ang resulta ang magsalita. Kaya kahit hindi ka nagyayabang, naiinggit sila kasi hindi nila maabot ang level ng disiplina mo. Pang-anim, dahil hindi ka natitinag sa kritiko. Kapag pinupuna ka, nananatili kang kalmado. Hindi ka pumapatol, hindi ka nagpapatangay. At doon sila mas lalong naiinggit dahil nakikita nilang hindi nila kaya kontrolin ang emosyon mo. Marcus Aurelius, you have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Pang-pito, dahil patuloy kang nag-i-invest sa sarili mo. Habang sila'y nauubos ang oras sa tsismis, galit, at walang saysay na bagay, ikaw abala sa paghubog ng sarili mo. Skills, mindset, katawan, lahat yan ini-improve mo. Kaya sila, habang nakatingin, kumukulo ang loob. Pang-walo, dahil independent ka, kaya mong mabuhay, magdesisyon, at magtagumpay ng hindi nakadepende sa iba. Ang mga naiinggit, kadalasan ay nakatali sa opinyon ng iba. Kaya kapag nakita nilang malaya ka, masakit para sa kanila. Pang-siyam, dahil nakikita nila ang tapang at lakas mo. Marami ang may pangarap, pero konti lang ang may tapang. At kapag nakikita nila na ginagawa mo ang mga bagay na sila mismo ay natatakot gawin, dun sila naiinggit. Marcus Aurelius, a man's worth is no greater than his ambitions. At pang-sampo, dahil wala kang pake sa paninira. Ito ang pinakamatinding dahilan. Kahit anong siraan nila, hindi ka natitinag. Sa halip, mas lalo ka pang tumitibay. Marcus Aurelius, the best revenge is not to be like your enemy. Kaya imbes na gumanti, nananatili kang totoo sa sarili mo. Kaibigan, ang pinakamahalagang dapat mong tandaan ay huwag mong hayaang ang inggit ng iba ang pumigil sa'yo para magpatuloy. Ayon kay Marcus Aurelius, ang pinakamahusay na paghihiganti ay hindi maging katulad ng iyong kaaway. Ang pinakamagandang tugon sa mga naiinggit sa'yo ay hindi ang makipagpaligsahan o ipakita na mas magaling ka. Ang pinakamagandang sagot ay ang manatiling totoo sa sarili mo, manatiling mabuti, at ipagpatuloy ang iyong pag-angat ng tahimik. Dahil sa huli, mas masakit para sa kanila na kahit anong inggit ang ipukol nila, hindi ka natitinag. Kaya ang payo ko, kaibigan, huwag mong hayaang ang inggit ng iba ay maging preno ng buhay mo. Gamitin mo ito bilang gasolina at hayaang ang resulta ng iyong mga aksyon ang magsilbing sagot. Kaibigan, dapat mong tandaan, ang inggit ay hindi tungkol sa iyo, kundi tungkol sa kanila. Ipinapakita lang nito ang kanilang kakulangan, hindi ang iyong kasalanan. Kapag naiinggit ang tao, ibig sabihin, nakikita nila sa iyo ang isang bagay na gusto nilang makamtan, pero hindi nila magawa. Kaya sa halip na magalit pabalik, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pag-angat. Ayon kay Marcus Aurelius, tanggihan ang iyong pagtanggap ng pagkakasakit at ang pagkakasakit ay nawala. Kung hindi mo papansinin ang inggit at paninira, mawawala ang kapangyarihan nito laban sa iyo. Kaibigan, gawin mong gasolina ang inggit ng iba. Hayaan mong maging apoy ito na magtutulak sa iyo para mas magsikap, mas lumakas, at mas tumibay. Kaibigan, tandaan mo ito. Kapag may naiinggit sa iyo, ibig sabihin may ginagawa kang tama. Hindi ka kinaiinggitan dahil mahina ka, kundi dahil may nakikita sila sa iyo na wala sa kanila. Kaya huwag mong hayaang pigilan ka ng mga bulong, ng paninira, o ng malamig na tingin ng iba. Sa halip, gawing patunay na nasa tamang direksyon ka. Sabi nga ni Marcus Aurelius, waste no more time arguing about what a good man should be. Be one. Kaya imbes na magpaliwanag o magdepensa, ipakita mo na lang sa pamamagitan ng buhay mo kung sino ka talaga. Ngayon, gusto kong itanong sa iyo, naranasan mo na bang mainggitan ng iba at paano mo ito hinarap? Ibahagi mo sa comments dahil gusto kong mabasa at matutunan mula sa karanasan mo. At kung gusto mo pang matuto ng mga sikreto
kung paano maging malakas, respetado, at kaakit-akit sa mata ng iba. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong matulungan.